mahal na mahal kita. Sige na. Pupunta muna ako sa workshop. Pumasok na kayo sa loob. Manager Han, sumama ka sa akin. Opo. Sige po. Bakit ganito ang atmosphere sa bahay na to? Parang di ako makahinga. Ikaw naman ang dahilan ng gulong nangyari kanini. Pumasok ka na sa loob. Mag-sorry ka sa ginawa mo. Matthew, samahan mo ko sa loob. Sige na, ipagtanggol mo ko kay Mama. Hindi kita matutulungan. Kailangan ko na umalis. Saan ka naman pupunta? Huwag mo sabihin babalik ka na sa Tokyo ngayong gabi, ah. Hindi sa Tokyo. Sa ibang lugar. Saan lugar yun? Mas mabuti na hindi mo alam. Kung malaman mo, baka sabihin mo pa kay Mama. Nandito ka na sa bahay, bakit aalis ka pa? Hindi mo ba kukumustahin man lang ang lagay ni Mama? Maabala lang niya ako. Alam ko hindi siya titigil hanggang hindi niya nalalaman kung saan ako tumutuloy. At kahit anong gawin niya, wala ako sasabihin sa kanya. Mapapagod lang kaming dalawa. Mas mabuting umalis na lang ako. Good night. Matthew, hindi maganda ang lagay ng company. Si Papa at ang company natin. Malaking problema na ang hinaharap nila. Kaya pwede ba huwag ka nang dumagdag sa problema? Naiintindihan mo ba? Bakit ba hindi ka pinanganak na lalaki? Kung naging panganay ka lalaki, hindi tayo nagkakagulo. Tama ka dyan sa sinabi mo. Kung ganun lang sana, tiyak masaya tayong lahat ngayon. Tigilan mo nga yung nonsense mo. Huwag kang mag-alala. Gusto rin ni Papa na magtagumpay ako. At yun talaga ang gagawin ko. O paano? Diyan na kayong dalawa. Talaga? Sinabi sa kanya yun ni Papa? Hindi ko po alam. Wala kang alam. Yung tungkol sa pagbili ng asawa ko ng shares ni Director Choi, hindi mo nalaman ang tungkol doon? Pasensya na po. Hindi ko nalaman ang bagay na yan. Alam mong hindi magandang sitwasyon ngayon ng kumpanya dahil sa maraming problema. At ngayon, talo pang mapipilay ang kontrol ko dito dahil sa pakikialam ng asawa ko. Akalain mo, ikaw na pinagkakatiwalaan ko, hindi mo nalaman na balak yung gawin ng asawa ko. Hindi ba nakakatawa ang bagay na yan? Aalamin ko po kagad ang tungkol dito. At iuulat. Huli ka na! Bago ka pa may gawing hakbang ay nalaman ko na. Gusto kong alamin mo kung kanino nakakuha ang asawa ko ng pera para bilhin yung shares. Pagkatapos gumawa ka ng paraan para malipat sa pangalan ko ang shares na yon. Siguruhin mo yan. Dahil kung hindi mo maayos ang resulta ng kapabayaan mo, ikaw ang mananagot sa lahat ng ito. Alam mo ang ibig kong sabihin, hindi ba? Naiintindihan ko po.